Basura. Iyan ang tingin nila sa akin sa loob ng 7 taon. Akala ko, pag-ibig ang dahilan kung bakit ako nagtitiis. Pero isa lang pala akong kasangkapan sa plano nilang nakakasuka. Ngayong gabi, ang ulan na dumarapos sa aking muka ay hindi luha, kundi ang paghuhugas ng aking kahapon. Ako si Maricel, ang asawang itinapon niyo sa putikan. Pero babalik ako bilang si Isabela Valderrama, ang reynang wawasak sa inyong lahat. Handa na ba kayong lumuhod sa paanan ng babaeng minaliit ninyo? Hindi ko siya kailanman minahal. Ginawa ko lang siyang asawa dahil kailangan ko ang lupang nakapangalan sa kanya. Ngayon na nasa akin na ang titulo, wala na siyang silbi sa buhay ko. Ang tinig ni Arthur ay malamig, matalim, at walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo si Maricel sa labas ng pintuan ng opisina. Dala ang isang tray ng mainit na tsokolate at ang paboritong pandesal na maingat niyang inihanda para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ang tray sa kanyang mga kamay ay tila bumigat ng 1,000 kilo, habang ang init ng tsokolate ay unti-unting lumalamig. Katulad ng tibok ng kanyang puso na sa isang iglap ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa loob ng silid, narinig pa niya ang halakhak ni Doña Victorina. Masaya itong sumagot sa kanyang anak. Ang boses ay puno ng pagmamalupit at paghamak na matagal na niyang kinasanayan. Sinabi nito na dapat na nilang itapon ang babaeng dukha na walang ibang ginawa kundi maging pabigat sa kanilang pamilya. Para sa kanila, si Maricel ay isa lamang basahan na mapapakinabangan sa loob ng 7 taon. At ngayon na nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila, oras na para magpalit ng bagong dekorasyon sa kanilang tahanan. Dahan-dahang napaupo si Maricel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagguho ng kanyang mundo. Ang mga sandaling inilaan niya sa paglilinis ng bahay, ang bawat oras na nagtiis siya sa gutom para lamang mapakain ang kanyang asawa, at ang bawat luhang pinunasan niya ng lihim sa harap ng salamin, lahat ng iyon ay nagmistulang abo na tinatangay ng hangin. Ang pandesal na kanyang inihanda ay nahulog sa sahig, nagkalat ang mga mumo na sumisimbolo sa kanyang mga pangarap na nawasak ng walang babala. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pait na bumabalot sa bawat paghinga. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ang mga kamay na dati niyang ipinagmalaki dahil ginamit niya iyon para alagaan ang taong itinuring niyang mundo. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay wala ng silbi, gaya ng pagtingin nila sa kanya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang malaking pagkakamali sa mata ng mga taong itinuring niyang pamilya. Tumayo siya ng may kahirapan. Ang kanyang tuhod ay mahina, ngunit ang kanyang diwa ay nagsisimulang magising mula sa matagal na pagkakahimbing. Tumingin siya sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Maricel na kilala niya. Ang babaeng iyon ay may mga mata na tila nawalan na ng luha, may mga labi na nanginginig sa matinding galit, at may kaluluwang pagod na sa paulit-ulit na pang-aapi. Bakit niya hinayaan ang kanyang sarili na maging alipin ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot, kundi ang malamig na katotohanan na siya ay nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, bakit siya ang pinarusahan ng tadhana sa ganitong kalupit na paraan? Ang tanong na ito ay nananatiling nakabitin sa hangin, isang tinik na bumabaon sa kanyang puso habang ang ulan sa labas ay nagsisimula nang humampas sa mga bintana, tila nakikiramay sa kanyang unti-unting pagpanaw bilang isang babaeng mapagtiis. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas ng malakas at ang hangin ng gabi na may halong ulan ay sumalubong sa mukha ni Maricel. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na nagsilbing kulong
nga niya sa loob ng 7 taon ay tila pagpunit sa kanyang sariling pagkatao. Itinapon ni Arthur ang kanyang mga lumang damit sa labas. Ang ilang piraso ay nalubog sa putik, habang si Doña Victorina ay tumatawa sa loob. Ang kanyang tinig ay parang latigo na humahampas sa likod ni Maricel. Wala siyang dalang anuman, kundi ang basag na laket na nakatago sa loob ng kanyang bulsa, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Naglalakad siya nang walang direksyon sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Tila ang buong mundo ay nagtutulungan upang durugin siya ng tuluyan. Sa bawat pagpatak ng ulan sa kalsada, inaalala niya ang mga araw na nagtiis siya ng gutom para lamang mapagkasya ang budget ng bahay, ang mga gabi na hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalaga sa mga negosyo ni Arthur, at ang bawat salitang masasakit na tinanggap niya ng may ngiti. Ngayon, lahat ng iyon ay nagmistulang walang kabuluhan. Huminto siya sa gilid ng isang highway kung saan ang mga ilaw ng mga dumadaang sasakyan ay tila mga matang nakatingin sa kanyang pagkabigo. Biglang tumigil ang isang mamahaling itim na sasakyan sa kanyang harapan. Ang gulong nito ay dahan-dahang huminto sa tabi ng putikan kung saan nakatayo si Maricel. Ang bintana ay bumaba ng bahagya at lumitaw ang isang matandang lalaki na may mga matang puno ng pait at pag-aalala. Bumaba ang lalaki mula sa sasakyan. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Nang makita niya ang mukha ni Maricel, ang kanyang kamay ay nanginginig nang abutin niya ang hangin. Tila natatakot na baka isang panaginip lamang ang nakikita niya. Ipinakita ng matandang lalaki ang isang kalahati ng locket, ang kaparehong-kapareho ng hawak ni Maricel. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Maricel ay tila tumigil. Ang mga alaala ng isang batang babae sa tabi ng dagat, ang boses ng isang inang humahaplos sa kanyang buhok, at ang isang pangalang matagal na niyang nakalimutan, Isabela, ay biglang bumalik sa kanyang gunita. Tumingin si Don Roberto sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Wala silang sinabi, ngunit sa titig pa lamang ay ramdam na ni Maricel ang bigat ng pagmamahal na matagal na hinanap ng kanyang kaluluwa. Isinakay siya ni Don Roberto sa loob ng sasakyan kung saan ang init at katahimikan ay nagsilbing kanlungan mula sa unos sa labas. Habang papalayo ang sasakyan sa bahay ng mga Valderrama, tumingin si Maricel sa bintana. Pinapanood ang anino ng bahay na unti-unting naglalaho sa dilim. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pangako na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Si Maricel ay pumanaw na sa gabing iyon, at ang babaeng nakaupo sa tabi ng isang ama na hinanap siya nang matagal ay handa nang bumangon. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana, nakita niya ang isang liwanag sa kanyang mga mata na dati ay patay na. Ang paghihiganti ay hindi pa niya iniisip, ngunit ang pagbawi sa sarili at sa dangal na ninakaw sa kanya ay nagsisimula pa lamang. Sa paglayo ng sasakyan, iniwan niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng taong nagturing sa kanya na walang halaga. Dala ang isang bagong pangalan at isang bagong pagkakataon na babago sa kanyang kapalaran. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ni Don Roberto ay isang mahabang proseso ng pagkilala sa sarili. Hindi madali para kay Maricel ang mag-adjust sa buhay na sagana, lalo na't sanay siya sa matitigas na sahig at tira-tirang pagkain. Sa loob ng mga unang linggo, madalas siyang magising sa hating gabi. Hinahanap ang kanyang apron o nag-aalalang baka nakalimutan niyang plansahin ang mga damit ni Arthur. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng kanyang bagong silid, unti-unti niyang natatanggap na ang babaeng naninirahan doon ay hindi na ang katulong ng mga Valderrama. Katuwang niya si Lucas, ang matapat at mahinahong kanang kamay ni Don Roberto. Sa ilalim ng pagtuturo ni Lucas, nagsimulang aralin ni Maricel ang mga dokumentong korporasyon, ang mga numero, at ang paraan ng pagharap
sa mga taong sanay manipulahin ang katotohanan. Hindi madali ang pagsasanay. May mga gabi na pagod ang kanyang isipan at ang pagnanais na sumuko ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Ngunit sa tuwing naalala niya ang matalim na mga salita ni Arthur at ang paghalakhak ni Doña Victorina habang inilalabas siya sa ulan, isang apoy ang nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, napansin niya ang isang lumang puno ng mangga na tila nakikipaglaban sa malakas na hangin. Ang mga sanga nito ay bali-bali at ang balat ay bitak-bitak. Ngunit nananatili itong nakatayo. Naalala niya ang kanyang sarili, bago at pagkatapos ng lahat ng pasakit. Kinuha niya ang isang maliit na gunting at maingat na inalis ang mga patay na sanga. Hinahayaan ang puno na huminga ng malaya. Iyon ang kanyang unang hakbang ng pagpapatawad sa sarili. Ang pag-aalis ng mga bahagi ng kanyang nakaraan na nagdudulot lamang ng sakit. Ang pagbabago ng kanyang anyo ay hindi lamang panlabas. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay unti-unting napalitan ng talim at talino. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko kapag kinakausap. Sa tulong ni Lucas, natutunan niya ang bawat galaw ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan. Natuklasan niya na ang kumpanya ng mga Valderrama ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan at mga ilegal na transaksyon na maaari nilang gamitin laban sa kanila sa tamang panahon. Sa isang tahimik na gabi, habang tinitingnan ang listahan ng mga ari-arian na ninakaw mula sa pamilya Valderrama sa loob ng maraming taon, kinuha ni Maricel ang kanyang panulat. Isinulat niya ang pangalang Isabela Valderrama sa isang malinis na papel. Hindi na Maricel ang babaeng nakatayo roon. Siya ay isang babaeng may misyon. Habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng buwan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi kapayapaan mula sa katamaran, kundi kapayapaan na dulot ng pag-alam sa kanyang tunay na halaga. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na isusulat ng ibang tao, kundi ng kanya lamang. Ang gabi ng Valderrama Corporate Ball ay puno ng ningning na nakasisilaw sa mga mata. Ngunit sa gitna ng bawat kristal na chandelier at mamahaling dekorasyon, ramdam ang huwad na tagumpay ng pamilya Valderrama. Suot ang kanilang pinakamahal na alahas. Naglalakad sina Doña Victorina at Arthur na tila sila ang mga hari at reyna ng buong industriya. Sa bawat pagbati ng mga panauhin, hindi maitago ang pagyayabang ni Arthur tungkol sa kanilang bagong kasunduan sa mga investors na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa buong sektor ng logistic. Sa labas ng ballroom, ang bawat hakbang ng mga takong ni Isabela sa makinis na marmol na sahig ay naglalabas ng tunog na tila nagbababala sa mga dingding ng mansyon. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang bestida na sumusunod sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa paraang nagpapatingkad sa kanyang angking ganda at awtoridad. Ang mga tao sa loob ay unti-unting tumahimik nang bumukas ang malalaking pintuan. Lahat ng tingin ay natuon sa babaeng ngayon lamang nila nakita, isang estrangherang may dalang kakaibang lamig at misteryo. Si Arthur, na abala sa pagpapaliwanag ng kanilang negosyo, ay biglang napahinto. Ang basong hawak niya ay halos mahulog sa sahig nang masulyapan niya ang babaeng nasa bukana. Hindi niya ito nakilala sa unang tingin dahil ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Maricel na dati niyang inaalipusta. Ang babaeng ito ay may mga mata na tila may kakayahang bumasa ng bawat kasinungalingan sa loob ng silid. Lumapit si Isabela, ang bawat kilos ay puno ng biyaya at tiwala sa sarili. Habang si Don Roberto ay nakasunod sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nang makalapit sila sa gitna, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Doña Victorina, na kanina lamang ay tumatawa ng malakas, ay parang nawala ng hininga. Ang boses ni Don Roberto ang bumasag sa tensyon, formal at puno ng kapangyarihan, habang ipinapakilala niya ang kanyang nag-iisang anak na matagal nang nawala.
Ang bawat salita ni Don Roberto ay tila isang matalim na kutsilyo na humahawi sa huwad na imahe na binuo ng pamilya Valderrama sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Doña Victorina. Ang Doña, na dati ay sanay na manakit at manginsulto, ay tila isang maliit na bata sa harap ng aura ni Isabela. Hindi nagtagal ang pagtitig ni Isabela, ngunit sa bawat segundo ay tila nararamdaman ni Victorina ang unti-unting pagguho ng kanyang pundasyon. Lumapit si Isabela sa tenga ng Donya. Ang kanyang hininga ay malamig at ang kanyang bulong ay isang pangungusap na ikinagulat ng lahat. Kamusta ang luto ng iyong bagong katulong, Donya? Sana ay hindi kasing pait ng iyong budhi. Sa gitna ng kaguluhan, si Arthur ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ilang buwan lamang ang nakalilipas ay narito ngayon, hindi bilang isang alipin, kundi bilang ang babaeng may kapangyarihang bumura sa kanilang kumpanya sa isang iglap. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimulang sumiklab, isang takot na hindi niya kailanman inakala na mararamdaman niya mula sa isang taong dati ay tinuring niyang walang halaga. Ang mga sumunod na araw matapos ang ball ay naging isang bangungot para sa mga Valderrama. Ang kanilang mga kliyente na dati ay pumipila para sa kontrata ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi nila alam na bawat pag-aalinlangan na iyon ay bunga ng maingat na pagkilos ni Isabela. Sa loob ng opisina ng kanyang ama, nakaupo si Isabela, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nagpapakita ng utang ng pamilya Valderrama. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat desisyon niya ay parang galaw sa isang laro ng chess kung saan ang kanyang kalaban ay unti-unti nang nauubusan ng pyesa. Kinuha ni Isabela ang listahan ng mga supplier na pinagkakautangan ng mga Valderrama. Alam niya ang bawat sulok ng kanilang operasyon, ang mga lihim na transaksyon na ginamit nila para manatiling nakalutang. Sa isang tawag lamang, naiparating niya sa mga supplier na ang mga Valderrama ay hindi nakarapat-dapat sa kredito. Ang bawat hakbang ay hindi binuo sa galit, kundi sa napakalamig na lohika. Sa kanyang paningin, hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbabalik ng balanse sa mundo. Isang hapon, habang naglalakad sa isang pampublikong parke, nakita niya ang isang matandang babae na naglalako ng basang mga paninda, si Lola Ising. Naalala ni Isabela ang gabi na itinapon siya ni Arthur sa ulan. Si Lola Ising ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tinapay na mayroon ito, kahit na halos wala na rin itong makain. Lumapit siya at kinuha ang lahat ng tinda ng matanda. Sa halip na bayaran lamang ang halaga nito, nag-iwan si Isabela ng isang tseke na sapat na para sa pangangailangan ng matanda sa loob ng isang taon. Ang nangiti ni Lola Ising ay isang gantimpala na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na maaari niyang makuha sa pagpapasuko sa mga Valderrama. Samantala, sa loob ng maliit na opisina ni na Arthur, ang tensyon ay abot langit. Nalaman nilang isa-isang kinansela ng mga bangko ang kanilang mga loan. Si Doña Victorina, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay hindi na mapakali. Bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanila. Hindi nila inaasahan na ang babaeng itinuring nilang basahan ay may kakayahang yumanig sa kanilang imperyo. Ang bawat pagkilos ni Isabela ay parang isang anino na hindi nila mahuli, isang puwersa na hindi nila maunawaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Arthur ay pilit na naghahanap ng paraan para makausap si Isabela. Nagpunta siya sa opisina ng Valderrama Group, umaasang magagamit niya ang kanyang lumang charm para mapalambot ang puso ng babaeng dati niyang asawa. Ngunit sa pagpasok niya sa lobby, hinarangan siya ng mga security guard. Hindi siya pinayagang makalapit sa opisina ni Isabela. Mula sa itaas na palapag, pinagmamasdan ni Isabela si Arthur sa pamamagitan ng CCTV. Ang nakita niyang pagkapahiya ni Arthur ay hindi nagdulot ng awa sa kanya. Sa halip, ito ay nagpapaalala lamang sa kanya
kung gaano kawalang halaga ang mga taong umaasa lamang sa panlalamang sa kapwa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at siya ang may hawak ng bawat baraha. Ang bawat pagkilos ni Isabela ay parang isang unti-unting paghila sa basahan sa ilalim ng mga paa ng pamilya Valderrama. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang ang negosyo ang gumuho, unti-unti ring nawala ang kanilang karangyaan. Ang mansyong dati ay puno ng mga mamahaling gamit ay unti-unti nang nagiging banyaga sa kanilang paningin dahil sa mga legal na abiso ng foreclosure na nakadikit sa bawat pintuan. Si Doña Victorina, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay hindi na makapaniwala na ang kanyang mga mamahaling alahas ay isa-isang naibenta para lamang maitustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa gitna ng krisis na ito, si Arthur ay naghahanap ng iba pang paraan. Naisip niyang magbenta ng isang piraso ng lupain na dati ay pagmamay-ari ng pamilya ni Maricel. Ang lupang nakuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngunit sa pagpunta niya sa munisipyo, natuklasan niya na ang lahat ng titulo ay nasa ilalim na ng pangalan ni Isabela Valderrama. Hindi lamang basta pagbawi. Ito ay pagbawi na may kasamang matinding legal na pagsusuri na naglalantad sa bawat pirma at pekeng dokumento na ginamit ni Arthur noon. Ang bawat pagtatangka ni Arthur na makatakas sa pananagutan ay nagiging mas malalim na hukay na siya mismo ang nagbubukas. Sa loob ng mansyon isang gabi, nagkaroon ng matinding sigawan sa pagitan ni na Arthur at Victorina. Ang kanilang pagsasama na dati ay pinagbuklod ng kasakiman ay nagsimulang gumuho dahil sa kawalan ng pera at ang takot sa nalalapit na pagkawalan ng lahat. Si Victorina, sa kanyang kawalan ng pag-asa, ay sinisi si Arthur sa pagiging inutil at mahina, habang si Arthur naman ay isinumpa ang kanyang ina dahil sa mga maling desisyon na itinuro nito sa kanya. Ang mga boses nila ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na dati ay saksi sa kanilang pang-aapi kay Maricel. Ngunit ngayon, ang mga pader na yon ay tila bumabalik ang lahat ng poot sa kanila. Samantala, sa isang tahimik na silid sa mansyon ni Don Roberto, pinagmamasdan ni Isabela ang isang lumang litrato ng kanyang ina na natagpuan niya sa loob ng isang lihim na dibuho sa bahay ng mga Valderrama. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangalan ng isang abogado na matagal nang nagretiro. Alam ni Isabela na ang taong iyon ang susi sa huling bahagi ng kanyang paghihiganti, ang pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Isang lihim na matagal nang ibinaon ni na Victorina. Hindi niya kailangang mag-atubili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lucas. Ang pagkilos na ito ay hindi na tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa katarungan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang kaba ang bumabalot sa puso ni Isabela. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng paghihintay. Alam niyang sa susunod na araw, kapag lumabas ang katotohanan ito, wala nang lugar sa mundo ang pagtataguan sina Victorina at Arthur. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na lamang sa larangan ng material, kundi sa mismong dangal na kanilang ipinagmalaki. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo at ang hustisya na matagal nang nakalimutan ay handa nang maningil. Ang abogadong si Attorney Salazar ay pumasok sa opisina ni Isabela bitbit ang isang lumang maleta na puno ng mga dokumentong naninilaw na sa katandaan. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging mabigat. Habang binubuksan ng matanda ang bawat folder, unti-unting lumilinaw ang isang masalimuot na kwento ng panlilinlang na naganap 2 dekada na ang nakalilipas. Ang pagkamatay ng ina ni Isabela ay hindi isang simpleng aksidente sa dagat, gaya ng itinuro sa kanya noon. Ito ay isang planadong pagtatangka upang makuha ang buong pamamahala sa ari-arian ng pamilya Valderrama. Isang krimen na pinamunuan ni Doña Victorina noong siya ay nagsisimula pa lamang
sa kanyang pagkapit sa kapangyarihan. Hindi napigilan ni Isabela ang pagtulo ng kanyang luha habang binabasa ang mga testimonya ng mga saksi na dati ay pinatahimik ng pera. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye kung paano pilit na pinaghiwalay ang mag-ina at kung paano tinanggalan ng karapatan ng kanyang ina bago ito tuluyang nawala. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang galit. Ito ay isang malalim na pagdadalamhati para sa babaeng nagmahal sa kanya ng higit pa sa sariling buhay. Ang bawat sulat ng abogado ay patunay ng isang hustisyang matagal nang nakabinbin. Sa kabilang banda, sa loob ng kanilang naghihingalong mansyon, sina Arthur at Victorina ay hindi mapakali. Isang subpwe na ang dumating sa kanilang pintuan. Ang mukha ni Victorina ay namutla nang mabasa ang nakasulat. Ito ay isang formal na demanda para sa kasong murder at falsification of documents. Ang kanilang mundo ay hindi lamang gumuho. Ito ay unti-unting kinakain ng mga multo ng kanilang nakaraan. Walang silbi ang kanilang yaman dahil kahit ang mga taong dating kakampi nila ay unti-unti nang lumalayo, natatakot na madamay sa darating na paghatol. Inutusan ni Isabela si Lucas na ilantad ang mga dokumentong ito sa media. Hindi niya nais na sa loob lamang ng isang silid hukuman maganap ang pagbubunyag. Nais niyang malaman ng buong bayan ang tunay na kulay ng mga taong nagturing sa kanilang sarili na mga aristokrata ng lipunan. Kinabukasan, ang mga balita sa telebisyon at radyo ay puno ng mga detalye tungkol sa mga krimen ng mga Valderrama. Ang publiko, na dati ay humahanga sa kanila, ay nagsimulang magprotesta sa harap ng kanilang mga negosyo. Ang hiya na dati ay ginamit ni Victorina para apihin ang iba, ay siya na ngayong sumasakal sa kanila. Habang pinapanood ni Isabela ang mga balita sa telebisyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado sa kanyang puso. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa kanilang paghihirap. Sa halip, nakaramdam siya ng katarungan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay naging isang hugas para sa kanyang kaluluwa. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan. Ang mga Valderrama, na dati ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok ng kasinungalingan, ay nagsisimula ng mahulog sa pinakamalalim na bahagi ng bangin na sila mismo ang naguhukay. Ang hustisya, kahit gaano katagal ang lumipas, ay nakahanap din ng paraan upang maningil. Ang araw ng paghahain ng kaso sa korte ay hindi naging tahimik. Sa labas ng gusali, nagsisiksika ng mga tao. Dala ang mga karatula na humihingi ng katarungan para sa mga taong biktima ng kasakiman ng pamilya Valderrama. Si Arthur, na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng kayabangan, ay pilit na tinatabunan ng kanyang mukha gamit ang kanyang jacket habang pilit na nakikipagbuno sa mga reporter. Sa tabi niya, si Doña Victorina ay halos hindi na makalakad ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay blanko. Tila hindi na makapaniwala na ang kanyang ginintuang mundo ay naging abo sa loob lamang ng isang kisap mata. Sa loob ng courtroom, nakaupo si Isabela sa panig ng mga nagrereklamo. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang panghinaan ng loob ang pamilyang Valderrama. Nang tawagin ang pangalan ni Doña Victorina upang magbigay ng pahayag, ang matanda ay tumayo ng nanginginig. Ang kanyang boses, na dati ay malakas at puno ng lason, ay nagmistulang bulong na halos hindi marinig sa loob ng silid. Pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili, sinisisi ang tadhana at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang bawat salita niya ay lalong nagpapakita ng kanyang pagiging desperado. Nang dumating ang pagkakataon ni Arthur, doon tuluyang gumuho ang lahat. Sa ilalim ng matinding pagtatanong ng abogado ni Isabela, unti-unting lumabas ang katotohanan tungkol sa pagpapalsipika ng mga dokumento at ang kanyang papel sa pagpapakulong sa mga inosenteng empleyado.
Nakita ng mga manonood sa loob at labas ng korte ang isang lalaking hindi man lang marunong tumingin sa mga mata ng mga taong kanyang sinaktan. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili ay nagmistulang isang palabas na walang manonood dahil kahit ang kanyang sariling ina ay tumalikod sa kanya sa harap ng hukom. Hindi nakatiis si Victorina. Sa gitna ng paglilitis, bigla siyang sumigaw. Inamin ang lahat ng kasalanan sa isang pagsabog ng emosyon na ikinagulat ng lahat. Inamin niya ang pagkidnap sa ina ni Isabela at ang kanyang matinding galit sa pamilya Valderrama noon dahil sa hindi niya pagiging tunay na heredera. Ang pag-amin na yon ay parang isang kidlat na yumanig sa buong gusali. Ang mga tao sa loob ng korte ay napasinghap at ang mga mamamahayag ay mabilis na nagulat sa labas. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pamilya Valderrama ay tuluyang nabasag, hindi sa pamamagitan ng galit ni Isabela, kundi sa pamamagitan ng sarili nilang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Isabela mula sa gusali. Ang hangin ng hapon ay tila mas presko sa kanyang pakiramdam. Hindi siya tumingin sa direksyon ni na Arthur at Victorina na ngayon ay kinukuhanan na ng litrato habang kinakandado ng mga pulis. Para kay Isabela, ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay tapos na. Hindi na sila mga kaaway na kailangang talunin. Sila ay naging mga estranghero na nagpili ng maling landas. Habang sumasakay siya sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa malayo, sa hinaharap na hindi na nakagapos sa nakaraan, kundi malaya at handang yakapin ang anumang pagbabagong darating. Ang laban ay nanalo na, at ang katarungan ay nakamit na sa paraang hindi man lang kailangang magdumi ng sariling mga kamay. Matapos ang hatol ng korte, ang mga Valderrama ay naiwang walang-wala. Ang kanilang mansyon ay kinumpiska ng gobyerno bilang bahagi ng pagbabayad sa mga pinsalang dulot ng kanilang mga krimen. Wala silang natirang yaman, walang koneksyon, at higit sa lahat, wala na silang dangal na maipagmamalaki sa lipunan. Si Arthur, na dati ay nakasuot ng mga mamahaling suit, ay nakasuot na lamang ng mga kupas at maruming damit, habang si Doña Victorina naman ay dinala sa isang pasilidad kung saan siya ay kailangang magtrabaho para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Napilitan silang tumira sa isang maliit at madilim na barong-barong sa gilid ng estero, ang parehong lugar kung saan dati nilang tinatapon ang mga basura ng kanilang mansyon. Ang lugar ay mabaho, maingay, at puno ng mga taong dati ay kanilang minamaliit. Ang bawat araw para sa kanila ay isang pagpapamukha ng kanilang pagkakamali. Si Arthur, na walang anumang kasanayan sa pagtatrabaho maliban sa pagmamanipula, ay napilitang maging kargador sa palengke. Ang bigat ng mga sako ng bigas na kanyang binubuhat ay tila sumisimbolo sa bigat ng mga kasalanang kanyang binalikat. Isang hapon, habang naglalakad si Isabela sa palengke para sa isang inspeksyon sa kanyang mga charity projects, hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang landas. Si Arthur, na pawis at puno ng dumi, ay nahulugan ng sako habang naglalakad sa harap ng sasakyan ni Isabela. Napahinto ang sasakyan. Bumaba si Isabela, hindi upang manginsulto, kundi upang tingnan kung may nasaktan. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Isabela ang pagkapahiya sa mga mata ni Arthur. Isang uri ng pagkapahiya na hindi kayang hugasan ng kahit anong yaman. Hindi nagsalita si Isabela. Tiningnan lamang niya si Arthur, ang taong dati niyang itinuring na buong mundo, at ngayon ay isa na lamang estrangherong sugatan ng sarili niyang ambisyon. Para kay Arthur, ang sandaling iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagpaparusa sa loob ng kulungan. Ang babaeng dati niyang inilipusta ay nasa harap niya ngayon, matatag, maganda, at malaya, habang siya ay nananatiling nakalubog sa putik ng kanyang sariling mga pagkakamali. Walang pagmamakaawa, walang paghingi ng tawad. Ang tanging nararamdaman sa pagitan nila ay ang malalim na katahimikan ng isang yugtong
natapos na. Umalis si Isabela at bumalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Arthur na nakatayo sa gitna ng mataong palengke. Sa loob ng sasakyan, napabuntong hininga si Isabela. Hindi siya nakaramdam ng pagkasaya sa nakita niyang paghihirap ni Arthur. Sa halip, nakaramdam siya ng awa. Hindi para sa taong nagkamali, kundi para sa taong hindi kailanman natutong magmahal ng totoo. Ang barong-barong na tinitirhan ni na Arthur ay hindi na isang lugar ng parusa para kay Isabela, kundi isang paalala na sa mundong ito, ang bawat desisyon ay may katumbas na bunga. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na niya responsibilidad dahil ang kapayapaan niya ay wala na sa pagtingin sa kanilang pagdurusa, kundi sa pagyakap sa sarili niyang kinabukasan. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pagbabago para sa lahat. Habang ang pamilya Valderrama ay unti-unting nilalamon ng kahirapan, si Isabela naman ay abala sa pagpapatayo ng Maricel Foundation. Ang pundasyong ito ay hindi lamang basta kawanggawa. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay binibigyan ng pagkakataong maghilom sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapahalaga sa sarili. Sa bawat babaeng natutulungan niya, nakikita ni Isabela ang kanyang sarili. Ang Maricel na dati ay walang boses, at ngayon ay may kakayahan ng magdikta ng kanyang sariling tadhana. Sa isa sa mga pagbisita ni Isabela sa foundation, nakita niya si Lola Ising na nagtuturo ng paghahabi sa mga kababaihan. Ang matanda, na dati ay hirap sa buhay, ay isa na ngayon sa mga haligi ng organisasyon. Ang bawat paghagod ni Lola Ising sa sinulid ay sumisimbolo sa paghabi ng mga sirang pangarap patungo sa isang bagong tela ng pag-asa. Lumapit si Isabela at niyakap ang matanda. Sa yakap na yon, naramdaman ni Isabela ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pag-angat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Arthur ay nagsisimula na ring tumanggap ng katotohanan. Bagamat matigas ang kanyang kalooban, ang hirap ng buhay sa barong-barong ay unti-unting nagpapalambot sa kanyang puso. Nagsimula siyang maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Kahit na ang pagiging tagalinis ng mga pampublikong sasakyan, hindi ito madali. Madalas siyang pagtawanan ng mga tao, lalo na ng mga dati niyang kaibigan na nakakakilala sa kanya. Ngunit sa bawat pagod at pagtitiis, natutunan ni Arthur ang halaga ng bawat sentimo na kanyang kinikita. Isang bagay na hindi niya kailanman inisip noong siya ay nabubuhay sa nakaw na yaman. Sa isang pagkakataon, nakita ni Arthur ang isang balita tungkol sa inaugurasyon ng Maricel Foundation. Nakita niya si Isabela sa telebisyon, maganda, matatag, at punong-puno ng liwanag. Hindi na siya nakaramdam ng inggit o pagnanais na manakit. Sa halip, isang malalim na pagkaunawa ang bumalot sa kanya na ang babaeng minsan niyang sinaktan ay naging mas mahusay na tao kaysa sa kanya. Ang pagkaunawang ito ay hindi pa sapat para magbago ang lahat. Ngunit ito ay isang maliit na hakbang patungo sa pagtanggap na siya mismo ang sumira sa kanyang sariling buhay. Sa gabi ng inaugurasyon, habang ang mga ilaw ng pundasyon ay nagniningning sa dilim, si Isabela ay nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan ang malawak na langit. Alam niyang marami pa siyang kailangang gawin. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging leader ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng bigat. Ang bawat pangarap na dati ay pangarap lamang, ay unti-unti nang nagiging katotohanan. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng pag-aalala, kundi ng mga plano para sa kinabukasan. Ang pag-asa ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang buhay na patunay na sa kabila ng lahat ng unos, ang bawat tao ay may kakayahang muling magsimula. Habang abala si Isabela sa pagpapalago ng Maricel Foundation,
hindi nawawala sa kanyang paningin ang responsibilidad sa pagpapanatili ng katapatan sa kanyang mga kasama, lalo na kay Lucas. Si Lucas, na naging sandigan niya sa gitna ng bawat unos, ay unti-unting nagpapakita ng damdamin na higit pa sa pagiging isang kanang kamay. Sa isang hapunan matapos ang isang matagumpay na proyekto, hindi na maitago ni Lucas ang kanyang paghanga. Ang bawat salita niya ay puno ng respeto at pagpapahalaga sa katatagan ni Isabela, isang pagkilala na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi pag-aari, kundi pagsuporta. Ramdam ni Isabela ang sinseridad ni Lucas, ngunit sa kabila nito, isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling maingat. Ang sugat na iniwan ng nakaraang relasyon ay hindi agad naghihilom. Gayunpaman, pinili niyang buksan ang kanyang puso ng paunti-unti, hindi dahil sa siya ay handa na, kundi dahil sa nakikita niya kay Lucas ang isang uri ng pagmamahal na hindi mapagsamantala. Ang bawat pag-uusap nila sa ilalim ng mga bituin ay nagiging daan upang matutunan ni Isabela na ang pag-ibig ay hindi laging nangangailangan ng masakit na sakripisyo. Kung minsan, ito ay kailangan lamang ng kapayapaan at pag-unawa. Sa kabilang banda, si Arthur ay nakatanggap ng isang liham mula sa pasilidad kung saan nakakulong si Doña Victorina. Ang kanyang ina, na matagal nang hindi niya nakakausap, ay nagpahayag ng pagnanais na magkita sila sa huling pagkakataon. Sa loob ng pasilidad, ang pagtatagpo ng mag-ina ay puno ng mabigat na katahimikan. Si Victorina, na ngayon ay matanda na at sakitin, ay hindi na ang babaeng punong-puno ng galit. Sa loob ng 4 na sulok ng silid, inamin niya kay Arthur ang kanyang pagkakamali. Hindi lamang sa batas, kundi sa mismong buhay na ibinigay niya sa kanyang anak. Ang pag-uusap na yon ay nagdala ng matinding pagkadurog kay Arthur. Nakita niya ang kanyang ina, ang taong nagturo sa kanya na ang yaman at kapangyarihan ang sukatan ng lahat, na ngayon ay humihingi ng tawad sa lahat ng maling itinuro nito. Para kay Arthur, ito ang huling piraso ng katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Hindi lamang si Isabela ang biktima, sila rin ay biktima ng kanilang sariling maling pananaw. Ang paghihilom ay hindi lamang para sa mga taong sinaktan nila, kundi para rin sa kanilang sarili. Sa paglabas ni Arthur sa pasilidad, ang kanyang mga mata ay basang-basa, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay guman. Habang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na tirahan, nakita ni Arthur si Isabela na nakatayo sa labas ng Maricel Foundation. Kausap si Lucas. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang sinaktan ng may malalim na paggalang. Hindi siya lumapit, hindi siya humingi ng atensyon. Tinalikuran niya ang eksenang iyon nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, alam niya na tapos na ang kanyang obligasyon sa nakaraan. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatali sa paghahabol sa kung ano ang nawala, kundi sa paghahanap ng paraan upang maging disenteng tao sa hinaharap. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapatuloy sa kanilang kanya-kanyang landas, patungo sa isang kinabukasan na mas malinaw at mas mapayapa. Ang pagbabago ay hindi isang kaganapang nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Sa loob ng Maricel Foundation, ang mga proyekto ay patuloy na lumalago. Hindi lamang ito nagbibigay ng tulong pinansyal, kundi nagbibigay din ng kakayahan sa mga kababaihan na magtayo ng sarili nilang negosyo. Si Isabela, na noon ay itinuring na walang silbi, ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamahalagang leader sa kanilang komunidad. Ang kanyang boses, na dati ay nanginginig sa takot, ay matapang nang humaharap sa mga forum upang isulong ang karapatan ng mga kababaihan at ang kahalagahan ng integridad sa negosyo. Sa bawat pagkilos ni Isabela, naroon si Lucas, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kapantay at katuwang. Ang kanilang samahan
ay naging pundasyon ng tiwala at respeto. Hindi sila nagmamadali. Hinahayaan nilang lumago ang kanilang damdamin sa paraang natural at totoo. Sa isang gabi ng pagdiriwang para sa unang anibersaryo ng pundasyon, inaya ni Lucas si Isabela na maglakad sa dalampasigan. Ang ingay ng mga alon sa dagat ay tila isang uyayi na nagpapaalala sa mga pagsubok na kanilang nalampasan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, inamin ni Lucas ang kanyang mga plano para sa hinaharap, isang buhay na hindi nakatali sa mga alaala ng nakaraan, kundi sa pagbuo ng mga bagong alaala kasama si Isabela. Sa kabilang banda, si Arthur ay nakahanap ng trabaho sa isang construction site malayo sa sentro ng lungsod. Ang pisikal na pagod ay hindi naging hadlang upang siya ay magpursige. Natutunan niya ang halaga ng bawat semento at bawat bakal na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali. Hindi na siya naghahangad ng marangyang buhay. Ang simpleng pagkain ng lugaw sa umaga at ang maayos na tulog sa gabi ay sapat na sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakakikilala sa dating Arthur Valderrama. Ang nakikilala nila ay isang taong masipag, tahimik, at laging handang tumulong sa mga kasamahan sa trabaho. Isang araw, nakatanggap si Arthur ng sulat mula sa korte. Ibinaba na ang hatol sa kanyang kaso, isang sentensya na kanyang tinanggap ng may buong pagpapakumbaba. Ang pagpasok sa kulungan para sa kanyang mga nagawa ay hindi na niya tiningnan bilang isang parusa lamang, kundi bilang isang pagkakataon upang tuluyang linisin ang kanyang konsensya. Bago siya tuluyang sumuko sa mga awtoridad, dumaan siya sa harap ng gusali ng Maricel Foundation. Hindi siya pumasok. Tumingin lamang siya mula sa malayo, isang huling pagkilala sa babaeng kanyang sinaktan, at isang tahimik na pasasalamat sa mga aral na kanyang natutunan. Ang buhay ay patuloy na umiikot. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na magagamit upang burahin ang hinaharap, ngunit ang mga ito ay nagsilbing gabay upang huwag nang muling magkamali. Para kay Isabela, ang kabanatang ito ay patunay na ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom kung magiging matapang ang puso na humarap sa katotohanan. Ang bawat isa sa kanila, sa kani-kanilang paraan, ay nakahanap ng daan patungo sa isang buhay na mas makabuluhan, isang buhay na malaya sa tanikala ng puot at paghihiganti. Ang pagpasok ni Arthur sa piitan ay hindi naging mitya ng kanyang pagkadurog, kundi ang simula ng kanyang tunay na paglaya. Sa loob ng matataas na pader na yon, wala na ang kanyang pangalan o ang kanyang dating kayamanan. Ang tanging natira sa kanya ay ang sariling konsensya na gabi-gabi ay humaharap sa kanya sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, nagsimula siyang magbasa, mag-aral ng mga simpleng teknikal na gawain, at maglingkod sa mga kapwa bilanggo. Ang bawat araw ay isang paglilinis, isang pagsisikap na mabayaran ng utang na loob sa lipunang kanyang sinaktan. Samantala, sa labas, patuloy na namamayagpag ang Maricel Foundation. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Isabela ang pinagmulan ng lahat. Isang araw, bumalik siya sa lugar kung saan siya unang tinapon, ang estero at ang mga barong-barong na dati niyang tinirhan. Hindi na ito madumi. Sa tulong ng pundasyon, ang komunidad ay naging maayos, malinis, at may mga programang pangkabuhayan. Nakita niya ang mga bata na nag-aaral at ang mga magulang na masaya sa kanilang mga trabaho. Ang lugar na dati ay sumisimbolo sa kanyang pinakamababang punto ay naging saksi sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Sa gitna ng kanyang paglilibot, nakatagpo niya ang mga dating kapitbahay na dati ay tinitingnan siya nang may panghuhusga noong siya ay katulong pa lamang ng mga Valderrama. Ngayon, lumapit sila sa kanya na may kasamang luha at respeto. Humingi sila ng tawad sa kanilang mga maling akala at sa kawalan ng tulong
noong siya ay nasa gitna ng pagdurusa. Nginitian sila ni Isabela. Hindi na niya kailangan ng kanilang paghanga dahil ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay ang pinakamabigat na pasanin na kanyang binitiwan. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang iyong napabagsak, kundi sa kung ilang tao ang iyong napatawad. Sa isang lihim na sulat na natanggap ni Isabela mula sa piitan, nabasa niya ang mga katagang galing kay Arthur. Hindi ko hiningi ang iyong patawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay malaman mo na dahil sa iyong pagbangon, natututunan kong maging tao muli. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdulot ng ligaya kay Isabela, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang uri ng closure na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat hibla ng puot na nananatili sa kanyang puso ay tuluyang naparam. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Isabela sa gilid ng dagat kasama si Lucas. Pinagmamasdan nila ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang hangin ay payapa, ang dagat ay kalmado, at ang kanyang isipan ay wala ng anumang alalahanin. Sa sandaling iyon, alam ni Isabela na ang lahat ng mga nangyari, ang sakit, ang pagtataksil, ang paghihirap, at ang tagumpay ay bahagi lamang ng isang mas malaking layunin. Ang kanyang pagkatao ay nabuo sa pamamagitan ng mga unos at ngayon, siya ay handa ng maglayag sa isang buhay na hindi na nakatingin sa nakaraan, kundi sa isang bukas na puno ng pag-ibig at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing pait, kundi mga peklat na nagpapaalala sa tatag ng isang babaeng minsan nang gumuho ngunit muling bumangon. Ang Maricel Foundation ay hindi na lamang isang organisasyon, ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Sa bawat seremonya ng pagtatapos ng mga scholar, nakikita ni Isabela ang refleksyon ng kanyang sariling tagumpay, hindi sa yaman, kundi sa kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Ang bawat babaeng nakatayo sa entablado na may hawak na diploma o sertipiko ng kanilang sariling negosyo ay patunay na ang bawat paghihirap ay may katumbas na bunga ng tagumpay. Sa loob ng piitan, si Arthur ay nagsisilbi na bilang isang tutor para sa mga batang bilanggo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marahas, ay ngayon ay mahinahong nagtuturo ng matematika at pagbasa. Hindi na siya ang taong dating naghahangad ng kapangyarihan. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng kahit anong salapi. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng kanyang mga pagkakamali, ngunit sa loob ng kanyang paglilingkod, unti-unti niyang natatagpuan ang kanyang halaga bilang isang tao. Ang kanyang pamilya ay hindi na muling mabubuo, ngunit ang kanyang pagkatao ay muling nabuo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Samantala, sa buhay ni Isabela, ang pagmamahalan nila ni Lucas ay nagbunga ng isang tahimik ngunit malalim na pangako. Hindi nila kailangan ng marangyang kasalan o mga magarbo at maingay na pagdiriwang. Ang kanilang pag-iibigan ay nasubok na ng panahon at ng mga pagsubok na kanilang kinaharap ng magkasama. Sa isang simpleng pagtitipon kasama ang mga malalapit na kaibigan at ang kanyang ama na si Don Roberto, ipinagdiwang nila ang kanilang pagsasama. Ang bawat ngiti ni Isabela ay hindi napilit. Ito ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang puso na sa wakas ay nakahanap na ng pahingahan. Si Don Roberto, na ngayong ay mas matanda na ngunit mas masaya, ay nakamasid lamang sa kanyang anak. Ang pagkita niya kay Isabela na masaya at payapa ay ang pinakamahalagang regalong natanggap niya sa kanyang pagtanda. Hindi na niya hinahabol ang mga nawalang taon kung saan hindi sila magkasama. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kasalukuyan, isang kasalukuyan kung saan ang kanyang anak ay hindi na ang Maricel na inapi, kundi ang Isabelang naghari sa sarili niyang buhay. Ang kanilang pamilya
na minsan ng pinaghiwalay ng tadhana ay muling nabuo sa isang paraan na walang sinuman ang makasisira. Habang papalubog ang araw sa huling pagkakataon, sa kabanatang ito, tiningnan ni Isabela ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Hindi na niya nakikita ang babaeng basahan ng mga Valderrama. Ang nakikita niya ay isang babaeng may dangal. May dangal na hindi nakadepende sa kung sino ang kasama niya o kung ano ang mayroon siya. Siya ay malaya. Ang bawat luha na kanyang iniyak, ang bawat gabing hindi siya nakatulog, at ang bawat sakit na kanyang tiniis ay may katuturan. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa lugar kung saan siya nararapat, sa isang buhay na punong-puno ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula sa tunay na pagpapatawad at pagyakap sa sariling pagkatao. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit ang mga aral na iniwan nito ay nananatiling nakaukit sa puso ng mga taong nakinig. Maraming taon na ang nakalipas mula nang maganap ang lahat ng kaguluhan at ang mansyon ng mga Valderrama ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Sa lugar na yon, nakatayo na ngayon ang isang malawak na parke at sentro ng edukasyon na pinapatakbo ng Maricel Foundation. Ang mga batang naglalaro sa damuhan at ang mga kababaihang nagtatrabaho sa loob ay mga patunay na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang mas magandang bukas.